ibinenta daw niya ang shares niya dito sa korporasyon na ito. At nakita natin din na hindi bayad ang buwis patungkol dito sa pagta-transfer ng shares niya na to. Kaya malinaw na may kasong tax evasion itong transaction na ito. Sir, magkano po dapat yung binayaran niya? Itong ginawa ng ito kasi ito pa lang yung kauna-unahang kaso na sinampa natin. Ang amount nito ay yung tax niya kasi maliit lang yung value ng shares na pinalabas niya nga binenta. Kaya ang amount nito ay nasa 500,000 pesos. Pero itong pagpatuloy na pag-audit natin doon sa mga iba pang transaksyon niya ay patuloy pa at tinitingnan pa natin kung ano pa ang mahabol natin sa kanya. Sir, mga parusang maaari makuha para dito? Of course, merong parusang pagkakakulong ito, no? At mabigat din ang parusa laban doon sa corporate secretary na hindi tinignan na bayad ang buwis kasi nasa batas yan na bago ka mag-transfer ng shares sa corporate books at saka sa pag-report sa SEC ay dapat makita muna na bayad ang buwis. So itong corporate secretary may pananagutan din dahil kasi tinransfer niya yung shares sa libro at sa base sa records ng SEC na hindi bayad ang buwis. Sir, pwede ko bang understand, parang piso lang ata niya binenta per share. Yun yung lumabas sa mga dokumento. Yan talaga mababa, kaya nga based on documents, mababa talaga ang pagkakabenta ng shares. At mukhang siyempre hindi masyadong tugma dun sa properties na pagmamay-ari ng Baofu Corporation. Kaya yan din ang isa pang aspeto na tinitingnan natin sa aming audit and investigation na ginagawa pa. Pero kasi ito, sinimulan na agad natin, sinampahan na natin ang kaso dahil ito yung isang malinaw na nakita natin na mabilisan pwede natin isang pang kaso laban kay Alice Guo. Sir, magkano ba dapat kung ibibenta? Dahil kasi yan ang nasa libro, yan talaga yung mag-imbentahan. Kung paano man, kung ano yung totoo nilang bentahan, hindi natin alam. Pero kasi I think marami rin siyang mga iba pang transaksyon na unti-unti lang natin din kinukuha sa mga government agencies na may mga records nitong transaction niya. Aside from Mayor Go, meron pa po ba tayo investigahan, ino-audit ng mga transactions ng other POGO officials in here? Marami yan. And of course, lahat kasama dyan yung mga iniimbestiga natin, yung mga shareholders at yung mga iba't ibang involved dito. Pero ano yan doon sa lahat ng mga korporasyon na nabanggit at marami-rami yan. At syempre kasama lahat ng mga direktor at ng mga official ng mga korporasyon yan. Sir, pwede niya bang bayaran na lang? Una-una, consummated na yan, ano? Kasi dapat bago pa yan, nung nagkaroon ng transaksyon, na nagkapirmahan yan, at nung bago ilipat yung shares doon sa bagong pumili ng shares na yan, dapat bayad na yung buwis. So consummated na yan. So in addition to doon sa tuloy-tuloy ang kaso niyan na kahit bayaran dahil kasi kaakibat na ng parusa yan na kailangan bayaran yung buwis na hindi na bayaran at yung mga fines at yung pagkakakulong kapag napatunayang guilty siya. Sir, magkano sir? Sir, sa SCO. Pero kailan ano bang parang maximum amount kayo tinitingnan ng Maximum amount sa yung 500,000 at least yung tax evasion. etong para dito lang sa na to ito yung more or less 500,000 for this case. Pero yung totoong tax, yung totoong base sa mga narinig natin at base dun sa Senate investigation ng mga lumabas na mga doon ay nakita natin na potential malaki talaga yung mga buwis na pa doon.